Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay isa sa mga masugid ninyong tigapakinig simula pa po noong 2021. Nangyari po ito noong aking kabataan at ako po ay 11 taong gulang pa lamang ng panahong iyon. By the way, sa taong ito Sir Red, ako po ay 33 years old na. Ako at ang aking pamilya ay nakatira na ngayon dito sa Sydney, Australia. Ngunit ang kwento ko pong ito ay naganap sa Baguio, taong 2001. Mahigit 2 dekada na ang nakalilipas, pero parang kahapon lamang nangyari ang lahat. Simulan po natin ang kwento kong ito kasama ang aking pamilya nang kami po ay naghahanap pa ng malilipatang tirahan sa kadahilanang ang kinatatayuang lupa ng aming tirahan noon ay naibenta na at kailangan na po naming umalis kaagad sapagkat ayon sa mga kwento ng aking tiyuhin, yung bagong nagmamay-ari, yung nakabili ng lupa namin ay magpapatayo na daw agad ng mga bagong istruktura doon. So kami, sina lolo at lola, tito at tita at 2 nilang anak at ako ang aalis doon sa dati naming tirahan. Ang bahay na aming nalipatan po ay naireto lamang ng isa kong tito na nakatira malapit doon at nasabi nga niyang mura lamang daw ang buwan ng singil ng tigapagbantay ng bahay. Kaya kami naman, dahil agad-agad ay kailangan, doon na kami tumira. Yun na ang aming pinili. Para sa visualizations lamang Sir Red, yung estilo ng bahay na aming nalipatan noon ay masasabi kong Victorian style at maihahalin tulad sa Laperal White House doon din sa Baguio. Ayon sa caretaker, dating pagmamay-ari daw ito ng isang politiko at naging presidente pa daw ng Pilipinas na nagsilbing bahay bakasyunan daw nila sa tuwing magagawi sila sa summer capital. Meron itong 3 palapag at ang ground level naman ay nakatapat sa pinakamataas na palapag ng istruktura. Ang bakanteng palapag na aming inupahan noon ay ang pinakababang bahagi. Parang basement na nga niya ito Sir Red. Sa itaas naman namin o sa gawing gitnang palapag, doon po nakatira yung ilang mga college students. Noong unang araw pa lamang po ng pagpunta namin doon para ma-inspeksyon at makapaglinis ng bahagya, hindi na po naging maganda ang aking pakiramdam. Napaka-eerie nung vibe nung lugar Sir Red sa katunayan. May maluwag na bakanteng lote sa harap ng paupahan na ginagamit naman ng caretaker upang tamnan ng mga gulay. So pagpasok pa lamang namin ng aking tito at lolo, bigla na po kaming sinalubong ng hindi maipaliwanag na masangsang na amoy. Para po siyang amoy ng natuyong dugo at naghalong amoy amag. Marahil dahil sa medyo may katagalan na po simula nang may huling tumira dito at alam namin na napaka-humid din kasi ng panahon sa Baguio, kaya maaaring dala lamang ito ng moisture at nakulob din kasi yung kabahayan. Kung tutuusin ay maayos naman ang itsura sa loob. Kaunti lamang ang kailangan naming ayusin. Meron pa nga itong 2 malalaking kwarto na magkatapat, ngunit ang isa ay medyo mas mataas ng ilang metro kumpara doon sa isa pang kwarto. Meron nga din po na parang railings na siyang nagdudugtong sa kisame at doon pa sa isang kwarto na tila baga rehas kapag nakapanhik ka na sa taas. Actually nga Sir Red, kahit sa ganoong edad ko, nawiwirduhan ako sa disenyo nito. Nabanggit nga din nung caretaker sa amin noon na meron din daw pong hidden escape room sa naturang bahay na siya pa nga pong nagdudugtong sa isang maikling tunnel papalabas ng bahay na yon.
Ngunit hindi na po namin ito masyado pang inusisa o diniscover sa aming mga sarili. Ang isa pang nakakakilabot na aming nakita noon ay walang iba kundi yung paikot na hagdan sa loob ng bahay na siya naman pong magdudugtong sa ikalawang palapag, at doon nga ay may malaki ring pinto na kaduda-duda sa kung bakit po hinaharangan ng malalaking tabla na nung amin pong inusisa ay nakapako pala. Alam niyo yung para tuloy siyang naging dibisyon sa amin sa mga nakatira sa itaas na palapag. Makalipas nga ang ilang araw ay nagsimula na po kami talagang maglipat at mag-ayos ng mga gamit. May alaga kaming isang aso at pusa noong mga panahon na iyon at naging alaga po namin sila for several years. So habang bitbit ko yung pusa namin, papasok pa lang kami sa gate ng bahay nang bigla na lamang pong tumalon at tumakbo mula sa aking pagkakahawak ang alaga kong pusa at animoy takot na takot at ayaw ding pumasok sa bahay. So hinayaan ko na lamang muna at baka naninibago lamang sa lugar. Alam ko naman na pupunta o lalabas din yung pusa naming iyon kapag nakaramdam na rin ng gutom. So hindi ko na lamang muna siya hinabol dahil madami din po kaming kagamitang kailangan pang hakutin papasok sa bahay na iyon. Lumipas ang ilang araw at naging maayos naman din ang paninirahan namin sa bago naming nilipatan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na po namin muli pang nakita yung alaga kong pusa. Kapansin-pansin din Sir Red na nagbago o naging kakaiba yung kinikilos ng aso namin at napansin ko na po ito simula nung unang gabi pa lamang namin. Aligaga at madalas nga po na tumatahol yung aso naming iyon habang may tinititigan sa bandang hagdan. Kinabukasan ay naisipan ng aming lolo na kunan ng litrato yung bahagi ng bahay na iyon. Since si lolo din naman noon Sir Red ay mahilig talaga na kumuha ng mga litrato. Meron pa nga pong film yung gamit niyang kamera kaya kailangan pa talagang ipa-develop sa bayan sa isang studio doon para makita yung lahat ng kinunan niya sa lente. Pero laking gulat na lamang namin nang ma-develop na po lahat ng litrato sapagkat doon nakita po namin na para pong may umaagos na dugo sa gawin ng hagdan. Kinilabutan kaming lahat at napagpasyahan na lamang po namin nila lolo na sunugin ang lahat ng litratong iyon sa paniniwalang may dala itong kamalasan. Nagdaan pa nga po ang ilang linggo at tila dumadami na ang mga hindi namin maipaliwanag at kakaibang pangyayari. Naging maayos naman somehow yung pagpasok ng pera ng panahong iyon pero madalas na meron pong nagaganap na away at pagtatalo sa loob ng aming tirahan. Nakapagtataka nga lang sapagkat sa aming unang mga nirentahang bahay ay hindi naman po talagang madalas nangyayari ito. Lalo at kami-kami na rin naman po yung magkakasama simula pa noong una. Dito ay nabubuo yung konklusyon na parang may negatibong enerhiya sa loob ng bahay na parabang sumasanib sa isa kong tito sa tuwing siya ay nakainom at magagawi sa aming bahay at bigla na lamang pong aawayin si lolo. Mumurahin tapos tututukan pa nga ng kanyang service firearm kung minsan. Hindi lang talaga namin maipaliwanag ang kanyang mga ikinikilos dahil maging ako ay naging saksi po Sir Red kung gaano kabuti ito. Hindi po talaga siya ganoon umasta at aaminin kong unang beses ko lamang nakita si tito na ganito mag-amok. Bigla-bigla, nagbago po ang kanyang ugali at napansin namin iyon simula nang kami po ay nakalipat sa kung saan naganap ang lahat ng ito. Makalipas ang ilang araw,
Dito pa lang pala namin mararanasan ang mas nakakahilakbot pang pangyayari. Isang gabi ay nakitulog ang isa kong pinsan at kami ay magtatabi sa taas ng double deck na higaan kung saan yung lolo't lola ko naman ay magkatabi sa baba. Lagpas na po iyon ng hating gabi, ngunit gising pa kami ng aking pinsan dahil nagkikwentuhan kami. Bigla na lamang po kaming natigilan nang may narinig po kami na parabang sangang naapakan at nabali. At hindi po ito nanggagaling sa labas kundi sa loob mismo ng aming kwarto. Tumayo po si lolo at doon ay napansin kong may hawak siyang rosaryo at sinigaw niyang, "Umalis ka dito, evil spirit, in God's name!" At dahil doon ay nagulat po kami ng aking pinsan at bigla kaming napatalukbong. Napaiyak na nga din ng aking pinsan dahil natakot na rin po siya. Nagising din ng aking tito at tita at tinanong nga po si lolo nung panahon na iyon kung ano ang nangyayari. Agad namang ikwento ni lolo na meron nga siyang nakitang nakatayong lalaki pero walang ulo na naroroon sa loob ng aming kwarto at malapit daw ito sa pinto. Hindi na rin po kami nakatulog lahat noon, Sir Red, at nakisabay na rin po kami sa pagrorosaryo nila lolo't lola. Si lolo nga po pala, Sir Red, ay kalaunay umamin na active ang kanyang third eye at madami na rin daw po siyang kababalaghan na naranasan at nasaksihan sa buhay na madalas niyang ikwento sa amin lalo na nung panahon ng ikalawang digmaan sa panahon po ng mga Hapon. Sa Baguio na din po kasi ipinanganak si lolo at lumaki at doon nga'y nasaksihan niya kung gaano kalupit ang mga Hapon nang kanilang okupahin ang nasabing syudad. Nagdaan pa ang ilang araw, yung lolo't lola ko ay may pinasyalang kliyente sa lupa. Ayon sa kanilang kwento, pauwi na daw silang dalawa nang bigla na pong natumba si lola habang papaakyat sila ng hagdan. Tumama pa nga po yung mukha nito sa matulis na parte ng hagdan. Agad naman pong isinugod ni lolo sa pagamutan at nalaman niyang may sakit sa puso si lola. Ikinagulat po ni lolo ang resultang iyon dahil napaka-imposible sapagkat wala umanong komplikasyon sa puso si lola. Ang espekulasyon ni lolo ay baka meron nga pong kinalaman ang mga hindi namin nakikitang kasama sa loob ng nilipatan naming bahay. Bigla na lamang din pong nanghina si lola simula nang lumipat kami doon. Dito nga ay naikwento na ng aming kapitbahay na bago daw kami lumipat sa paupahang bahay na iyon ay namatayan din ang dalawang pamilyang nanirahan doon bago kami at nagpasya na lamang pong lisanin yung bahay matapos silang mamatayan at makaranas ng mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Sa kasamaang palad makalipas po si Red ang aksidenteng iyon kay lola. Matapos din na siya ay madiagnose na may komplikasyon sa puso, binawian na rin po siya ng buhay. Sa araw ng pagkamatay ng aming lola, kaming magpipinsan lamang ang naiwan sa bahay dahil sina tito at tita ay nasa ospital at sinamahan pa ang aming lolo. Isa pang hindi ko malimutan na nangyari ay nang bigla pong nagsilabasan ang mga puting uod sa pader ng mga kwarto sa bahay na kahit man tirisin o apak-apakan nakapagtatakang hindi basta-basta namamatay at parang nga din pong mas dumadami. Hindi din po namin mabigyan ng sapat na paliwanag kung ano ang mga iyon at saan nanggagaling, gayong wala naman pong kung anumang nabubulok na bagay o pagkain na pwede pong pagmulan ng mga ito. Fast forward. Nasa burol na nga po kami ng aming lola at meron din pong isang gabi
na kinakailangan po namin na kunin ang gamit ng aming sanggol na pinsan na mga panahong iyon. Umuulan pa naman kung kaya't foggy, kaya mas nadagdagan po yung nararamdaman naming takot ng aking pinsan nang tumungo na nga po kami sa bahay. Pagpasok pa lang namin ng gate ay naririnig na po namin agad yung aso namin na umaalulong, kaya nagdalawang isip po kami ng pinsan ko kung papasok pa ba o hindi na lang. Pero ang ending, tinibayan na lang namin ang aming loob at talikuran po kami na pumasok sa bahay habang bitbit ang mga flashlight. Ramdam kasi namin na tila hindi lamang po kami ang naroroon sa loob ng bahay ng mga panahong iyon. Parang meron nga din pong nakatitig sa amin sa taas na hindi talaga namin ma-figure out o makita gamit lamang ang aming mga mata. Minadali na lamang namin ang pagkuha ng gamit at kumaripas po kami ng takbo ng aking pinsan pag-alis sa bahay na iyon. Hindi na nga din po namin nasigurado kung nailak pa ba namin ang pinto. Matapos ang libing ng aming lola, ipinatawag ng lolo ko ang kanyang tita na isang magtatawas na siya rin pong nagdarasal tuwing may mga lamay o burol. Ang pagtatawas nga po pala sa amin noon ay ritual ng panghuhula na nagmula pa sa sinaunang tradisyon naming mga Ilocano. Ginagamit ang mga ito upang masuri ang isang affliction o psychological disorder sa pamamagitan ng pagbibigay kahulugan sa mga hugis na ginawa sa papel, itlog o maging sa mga natutunaw na wax mula po sa mga sinusunog na kandila. Isinama rin na magtatawas ang isang medium. Ang mga medium naman ay maaari daw pong makinig o kaya'y maghatid ng mga mensahe mula sa mga espiritu. Maaari din daw po nilang payagan ng isang espiritu na kontrolin ng kanilang katawan upang direktang makapagsalita sa pamamagitan nito o kaya naman ay otomatiko na maisulat o maiguhit ang nais niyang ibigay na mensahe. Nasa lagpas 20 katao kami noon sa bahay nang maganap ang pagtatawas at padasal nang hinayaan ng medium na sanipan siya ng mga nakatirang espiritu o elemento doon sa aming bahay. Laking gulat na lamang naming lahat nang bigla-bigla'y sinapian ang matandang babaeng medium ng isang kapre. Bigla din pong nag-iba ang amoy sa loob ng aming bahay na tila ang sangsang na karne na parang may amoy usok ng natuyong dahon. Nag-iba rin ang kilos at boses ng matanda habang kinakausap siya ng magtatawas. Napakalaki ng boses niya na tila baga isa pong higante at hindi nga din po siya mapakali sa kinauupuang sofa at paikot-ikot ang ganyang galaw habang pinanlilisikan ng mga mata. Dito, sinabihan kami ng kapre na madami silang nakatirang elemento doon. Meron din daw white lady na nakatira sa burol sa gilid ng aming bakuran habang itong kapre namang sumanib sa medium ay nakatira sa isang puno ng pine tree sa bakanting lupa sa tapat ng aming tinitirhan. Ngunit ang sabi niya, ang kumuha umano ng buhay ng aming lola ay yung lalaking pugot ang ulo. Dito na ako mas lalo pang naniwala sa mga salaysay ng aking lolo. Ito rin yung parehong nilalang na nakita ni lolo sa loob ng aming kwarto. Ito daw lalaking pugot na ito, Sir Red, ay siyang nakalibing sa mismong kinatitirikan ng bahay namin. Ang bahay na aming nilipatan at bagong inuupahan. Nagbanta nga daw po
Itong lalaking pugot na ito na iisa-isahin daw kami kapag hindi pa kami umalis sa bahay simula sa may pinakamahinang pangangatawan. Dito na namin naisip kung bakit bigla na lamang pong nanghina si Lola, lalo nung dumating o lumipat kami sa bahay na ito. Dati na rin po kasing naoperahan si Lola dahil sa kanyang breast cancer. Pero tumagal-tagal din naman ang kanyang buhay after ng operasyon na yun. Dito'y nanghingi ng iaalay na malaking bungkus ng tabako ang kapre at mag-ihaw din daw kami ng karne at mag-alay din daw po ng kanin. Matapos iyon ay tila sinaniban naman ng ibang kaluluwa ang medium at bigla na lang itong kumanta ng may napakagandang boses hanggang sa siya mismo ang napaluha. Isa-isa naman nitong binanggit ang aming mga pangalan, ngunit kami nagtataka dahil hindi naman namin kilala yung matandang medium at kung bakit nabanggit niya ng tama ang aming mga pangalan. Doon namin napagtanto na si Lola na pala ang sumanib sa kanya at nagsimula na rin po kaming mag-iyakan. Kinabukasan noon, nag-alay nga po kami base sa hinihingi ng kapre. Iniwan namin itong lahat sa labas at kami naman po'y nagtungo sa loob ng bahay upang magdasal. Matapos ang aming padasal ay lumabas na kami at laking gulat talaga namin, Sir Red, nang makita na lahat ng mga inalay naming pagkain ay tila kinamay-kamay at pinagsaluhan talaga. Nang araw na iyon ay nagpasya na din kaming lisanin agad ang paupahan at maghanap ng malilipatang bago. Nauna na ring nilisan ng mga college students na nakatira sa itaas namin ang kanilang apartment dahil base naman sa kanila may mga hindi rin sila maipaliwanag na pangyayari na naranasan nila sa lugar, katulad ng biglang pagbubukas-sara ng faucet, pag-ikot daw ng doorknob at pagkabasag ng ilang kagamitan na wala namang sadyang kadahilanan para bumagsak o gumalaw. Matapos nga din ang ilang araw, awa naman ng Diyos ay nakalipat din po kami. Malaking pagsisisi talaga sa amin kung bakit tumira pa kami doon sa ikalawang bahay. Marahil ay buhay pa sana din ng mas mahaba pang panahon si Lola. Sana'y kasama pa rin namin siya hanggang ngayon. Maraming salamat, Sir Red, sa pag-feature mo sa story kong ito. Sana ay nagustuhan din ng inyong mga solid HTV positive na matigapakinig ang mga nakakahilakbot na pangyayari sa aming buhay. Kapag nakahanap po muli ako ng oras, magbabahagi pa po ako ng iba pa. Hanggang sa muli po, ako po si Mike.